Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamuti Ka TV, and thank you so much guys. Napakalamig dito sa Macau ngayon, winter. And yung mga hindi pa nakakala, may winter dito sa Macau. Yan, nag-start yan ng mga October, katapusan hanggang March yan. Winter dito. Ayan guys, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. And soon, yung mga future mandirigma, ayan, welcome. Ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. And for you, para sa inyo yan guys, yung mga ginagawa ko is para sa inyo. Kahit yun, di nyo na ako subscribe. Basta yung gusto ko lang is panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea. And alam nyo na mga gagawin nyo pagdating ng Macau. For sure, yung mga nanonood ngayon, maybe this year or next year, soon, baka andito na kayo sa Macau. Ayan. Pag-pray nyo yan guys. And mangyayari yan in God perfect time. And shoutout sa lahat, shoutout sa mga followers ko sa FB page ko, and then dito sa YouTube. And subscribe nyo ako guys. Kahit hindi na, yung mga gusto lang. Sa FB page ko, follow nyo ko doon. Yung mga gusto lang. Pwede nyo rin PM doon sa mga gusto lang, di ba? And nag-reply naman ako, hindi lang agad-agad guys, kasi pag nag-reply ako pag may time. Ang dami nag-message sa akin guys, hindi ko pa nare-reply lahat. Mga tanong about sa Macau, yan, mga gusto lumipat, yan, mag cross country, pumunta dito. Maganda yung Macau guys, maganda. To be honest, I'm not joking, I'm serious, I'm tell the truth. Ayan, salamat sa support, and lagi tayong magdasal guys, every day, para pagpalain tayo ni Lord, and always trust Him. Huwag tayo mawala ng pag-asa, maging positive lang tayo lagi. Yun lang pinaka-importante. And yun lang, basta maging masaya lang tayo, tayo malungkot. Ayan guys, ito na, sa mga gusto mag-Macau, sa mga nandito, ayan, itong video na to for today's videos, reminders lang, and para sa kabutihan nyo at hindi kayo mapahamak dito sa Macau. Ayan, kahit saan naman bansa, marami talagang mga mandurugas, especially mga Pilipino. Hindi naman lahat, pero mostly Pilipino talaga nanduduga sa kapwa Pilipino. Yan ang mahirap lalo ng mga matatagal na sa ibang bansa, matagal na dito sa Macau, yun talaga yung titira sa'yo, diba? Kaya guys, yung mga baguhan dito is maging mapanuri, matyaga, mapanuri, ano pa ba yan, alerto, mga ganun ba? Pag may money involved, atras ka na. Kasi wala kang pera, bakit ka papipirahan pa, diba? Dapat nga sila yung tumulong sa'yo kasi wala ka pang pera, wala kang trabaho, naghanap ka nga, tapos pipirahan ka pa. Kalukuhan yun, diba? Dapat tulungan. Ikaw mismo yung walang trabaho, ikaw pa sa kanila ikaw pa yung bibigyan mo pa sila ng pera, diba? Dapat ikaw bibigyan kasi wala kang trabaho, naghanap ka nga Ayan guys, yung reminders ko is dito sa Macau guys, iwasan nyo yung mga tao na sasabihin sa'yo, bibigyan kita ng trabaho, ako na bahala sa'yo, wala ka nang gagawin kundi yantay ka na lang, magbigay ka lang sa ganitong amount, 500, 5,000, 500, 1,000, kahit magkano, basta may money involved guys, iwasan nyo yan. Kasi ubusin lang visa nyo. Ang daming nabiktima na yan dito na nag-aantay lang ng green chop. Paano ka magkaka-green chop? Hindi ka pa nga na-interview wala kang employer. Sino magbibigay sa'yo? Pilipino? Hindi naman makakapagbigay yan trabahante lang yan dito wala namang power yan Diba? May power lang dito is mga residente dito, may mga negosyo. Pero pag Pilipino, trabahante, paano ka makakapagbigay? Saan ka kukuha? Baka yung visa mo pwede mo ibigay doon. Pahiram mo. Pero pangalan niya pa rin nandun. Di ba? Hindi yun. Kalukuhan yun. Kaya yung mga kawawa dito, yung mga walang alam, mga baguhan, yung mga paubos yung visa, yun usually nabibiktima. Ako na bahala sa'yo. Basta mag-antay ka na lang. Guys, yung legit dito, yung process is interview muna ng agency, employer, tapos PF, placement. Doon na sasabihin tag pag nakapasa ka na, yun para process na yung mga process na yung mga papel mo, yung working visa mo, sila pa-process na yung agency. Pero kung kwento lang yan ng Pinoy, katulad ako, di ba, katulad ko, nakikwentuhan kita, ako na bahala sa'yo, and magbigay ka lang sa akin ng kahit magkano, 1,000,
para doon sa agency mag-process, bigay natin. Kalokohan yun. Hindi nagpapabayad yung mga agency dito ng hindi nagpapabayad. O, ako na bahala sa'yo, akin yung CV mo, gawan ko yan ng paraan. O. Tapos minsan sasabihin pa yan na o magbigay ka sa akin ng 3,000, ibigay natin doon sa opisina. Yung may tao tayo doon sa opisina, sa'yo nang bahala. Magbigay ka sa akin ng 3,000, antay-antay lang tayo. Naku. Kakantay mo, naubos yung visa mo, nag-exit ka na ng Macau, wala nangyari kasi kakantay mo, naubos yung visa mo. Guys, iwasan nyo yung ganun dito. Yung gawin mo is mag-apply ka sa mga agency, araw-araw, agahan mo. Parang sa Pilipinas din agahan mo dapat mag-apply para mauna ka doon. Diba? Mauna ka sa mga may quota kasi gabi pa lang guys, may quota na yon. May na yan sila, may mga employer na yan is galing sa trabaho, galing opisina, pupuntahin sa mga agency sa gabi. O, dadaan sila, may kami bukas, kailangan naman ng cleaner. O, itong mga agency, maghahanap na yun, umaga pa lang. Pagbukas nila, maghahanap niyan sila ng available na tao na nandun na may experience ng, for example, dishwasher. Maghanap na yun sila ng CV na may dishwasher, tapos tatawagan din for interview, ganun. Guys, yung mga nandito, agahan nyo kasi hindi yung tanghali ka nagigising, nakainom ka kagabi, kaya tanghali ka nagigising. Pangit yun. Priority nyo yung paghanap ng trabaho dito. Mabilis lang dito makatrabaho pag may sipag ka, tiyaga, tapos prayer. Yung tatlo na yan, dapat meron ka lagi. Diba? Araw-araw, magdasal ka bago umalis. Diba? Yan, iwasan nyo yung ganung dito, sistema. Ang dami nagpo-post dito ng trabaho. Ang dami nagpo-post ng trabaho dito sa Macau, dyan sa social media dito sa Baykubo. Pangalan ng mga group dito, Baykubo, Macau group. Ang dami nagpo-post dyan ng trabaho. Pero guys, mag-ingat kayo. Yung iba dyan is mga din yan, mga turista din, nambibiktima lang. Tapos pag nakapanghingi na sila ng mga pera dito, ng mga nag-a-apply din, iskapunin sila sa Pilipinas. Wala ka ng habol, di mo kakilala yun diba? Di mo kilala, dami account yung gamit. Naku. Kaya wala, mangyayari sa'yo is kwento. Meron kang experience na bad experience sa Macau, tapos ipanganuhan mo yun, pangkukwento mo na marami scammer dyan, katangahan mo yun, ba? Lagi ko yan nare-remind sa inyo guys, sa mga viewers ko, always nagre-remind, pero ang dami pa rin nabibiktima, ang dami pa rin. Naku, iwan ko lang kasi guys, mabibiktima ka lang yan dyan talaga pag hindi mo ginagamit yung common sense mo. Alam mo lang, dami account yung nag-post, PPA mo pa ay, ma'am, sir, paano naman ang PM ko? Nag-PM na po ako, interested po ako dyan. Hindi mo nga, ayop nga yung dun dun yung nakalagay dun aso sa profile, tapos kandila, mayroon pang ganun kandila. Mayroon pang yung profile, bulaklak. Sino yun? Pag nag-view mo, walang kuhan. Kaya, iwan ko lang sa iba, hindi naman lahat. Dapat kasi mag-apply kayo sa mga agency mismo para maliit lang yung babayaran nyo. Huwag kayo dyan sa mga refer. Mag-walk-in kayo online. May mga online ako dyan upload dito sa check nyo yung playlist ko. Pwede nyo, ang daming option nyo pag nandito kayo sa mga, ang dami nyo pwede applyan. Walk-in kayo sa mga dito, establishment, pwede yan. Mostly kasi dito nahiya. Dapat ikaw, nanonood ka sa akin ngayon, nanonood ka, dapat kapalan mo mukha mo bawal pa hiya dito sa Macau kasi walang mangyayari sa'yo. Yun lang guys, mag-ingat kayo dito sa Macau and lagi kayo magdasal para maprotektahan kayo dyan sa mga tao na ganyan. Prayer, kaya nyo yan. Kayo mawala ng pag-asa, positive lagi huwag kayo makikinig sa mga tao sa paligid nyo na negative kasi yun makakapagpahamak sa inyo. Kaya nyo yan, mag-pray lagi. I love you all guys, salamat. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito.